Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Ayan, happy Friday evening sa atin pong lahat. Bukas ay another day na naman po ng isang masigla at masayang Itbulaga. Dahil pag Saturday, alam naman po natin na special episode po ito ng Itbulaga. And may Bulagaan Olympics kaya nakaka-excite. Anyway, andito na naman nga po ako ay nag-iisa ninyong nagmamagandang Kalijita Recads upang maghatid ng latest update at fresh happenings patungkol po sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga at TV5, sagot na po natin yan. And ganun din po ang ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para mag-updated ka at ma-notify ka every time na may bago po tayong reaction na video tungkol po sa mga nagaganap, nangyayari, mga issue araw-araw na nasasaga po natin sa social media. So, eto na nga para po sa gabing ito, pag-uusapan po natin ang tungkol dito kay Maine Mendoza na wala po na sa Itbulaga Olympics. Bakit kaya tinanggal si Mengay sa Bulaga Olympics? Yan po ang katanungan ng maraming fan nitong si Maine Mendoza at nalulungkot sila dahil gusto po nila na makita itong si Maine na naglalaro sa Bulaga. Itbulaga Olympics. And speaking of Maine Mendoza, wala pa rin po pala siya kanina sa EB. Ganon din po itong si Bossing. Si Bossing malamang nagtitaping or shooting po para sa kanyang movie na The Kingdom. Kasi mukhang mabusisi po ang pelikulang ito. Kaya naman ako inaasahan ko na mapapadalas din yung wala nitong si Bossing sa Itbulaga. Pero for sure, din naman po ay gugustuhin ni Bossing na i-manage yung kanyang oras para siguro sa isang linggo, mga 1 o 2 beses lang siyang mawala. Kasi ang Itbulaga ay importante rin sa buhay nitong si Bossing at isang katunayan yan, and malungkot din po ang EB pag wala itong si Bossing. Parang hindi rin po kumpleto nga, kumbaga. Kailan nga kaya sila ulit makokompleto, no? Mga Kadaway Cats. Si Maine Mendoza, napapadalas din po ang tagal niya pag nagbabakasyon po siya. Ang tamlay po tuloy ng ating social medias. Ang tamlay po tuloy ng ating pa-hashtag. Anyway, bukod nga po pala kay Maine Mendoza, tungkol naman po sa TVJ, ay meron po tayo nabasa na inaakusahan po sila tungkol dito sa naging latest issue. So mamaya pag-usapan po natin yan at aalamin. Stay tuned lamang po kayo. But before that, narito po pala ang statement ng TV5 Network hinggil sa panibagong issue na naman na Kadaway Cats. So, napansin ko lang guys na nagiging madalas po ngayon ang reklamo hinggil po sa panghahalay or pangmomolestya na yan. Na kumbaga ay lumalakas na po yung loob ng mga kalalakihan na magreklamo ng mga ganitong karanasan. Kadalasan kasi talaga mga babae po ang ating nababalitaan. Pero ngayon, pati po yung mga kalalakihan may lakas na rin po ng loob na magreklamo. Which is good na marunong na po silang magsalita kasi hindi naman po yan kabawasan ng kanilang pagkalalaki, di ba, mga Kadarikats? And dapat naman talaga na yung ganito pong issue ay yung mga ganito pong karanasan ay nabibigyan po ng hustisya, mapababae o mapalalaki po na may ganitong klaseng karanasan. Samantala, yung case dun po sa GMA Network, sa attorney Maggie Garduque pala ang kinuha ng executive po ng GMA7 na inirereklamo po ng pangmumulisya ng anak nitong si Nino Mulak na si Sandro. So, mula po sa ABS-CBN News, panoorin. Itinanggi ni attorney Maggie Garduque, abogado ng dalawang inirereklamong independent contractor ng GMA Network, ang mga akusasyon laban sa kanyang mga kliyente. Dagdag pa niya, apektado ang reputasyon at mental health ng dalawang inakusahan ng sexual harassment.
So, kung naapektuhan po ang mental health noon pong inirereklamo, paano pa kaya itong si Sandro? Paano pa po kaya yung kanilang biktima, hindi ba? So, munti ka nang maging midnight snack. Mabuti na lang at naagapan po mga kadabricans. Gayon pa man, based dito sa naging post ni Sandro, ay makikita mo na talagang naapektuhan po yung mental health niya. Sabi niya dito, ang dumi-dumi ko, nandidiri ako. Tungkol po yung sa kanyang sarili. Siya po ay nandidiri na tuloy sa kanyang sarili. Isang senyales na talagang kinakailangan ng moral support po ng magulang upang sa gayon ay hindi po ito mauwi sa depression at maiwasan yung mga bagay na dapat pong maiwasan. Samantala, dumako naman tayo dito sa statement ng TV5 hinggil sa kanilang issue naman, kadabricans. So, from TV5 Manila, IG account, TV5 Network Statement. TV5 Management is aware of the matter regarding an alleged incident between a TV5 employee and an independent contractor. We have released the necessary notice to explain and rare conducting an investigation to determine the facts so we may take the appropriate action. We have reached out to the persons concerned and are gathering information. Rest assured that the rights and welfare of all parties shall be protected. TV5 remains committed to fostering a safe working environment. We ask everyone to kindly reserve judgment pending our investigation. And sa atin nga pong nakalap na balita, ito nga po at yung biktima or yung talent ay nagsumbong po kay Senator Raffy Tulfo para mapabilis daw po yung aksyon. Kaya naman panigurado na magiging mainit ang balitang ito. May mga basher po dyan na for sure ay titirahin po ang TV5. But hoping na sana nga po ang justice ay makuha. Kahit pa po yan ay contractor ng TV5. Yung mga ganito pong klase ay hindi po dapat na isinasantabi or itinotolerate. Lalo na kung may matibay na ebidensya laban po sa nirereklamo. Sa kabilang balita mga kadabricans, narito po ang post ng isang minor hinggil po dito sa Bulagaan Olympics na kung saan ay napansin nga po niya na wala na si Mengay doon sa peak. So nagtatanong siya, bakit wala na ang picture ni Mengay sa Bulagaan Olympics? Mapapaisip ka rin, bakit nga kaya? Isa po sa main reason na naiisip ko bukod sa maaring walang Mengay sa Sabado, maybe isang buong linggo po ang hiningi po ni Maine Mendozang leave. Kapansin-pansin na lagi pong si Maine Mendoza ang siyang parang kanang kamay ng TVJ na kapag wala pong isa sa mga TVJ, siya po yung pumapalit. Pumapalit siya kay Bossing, pumapalit po kay Boss Joey, and lagi rin po siyang nasa studio na. Hindi na po siya nakakapagbarangay ulit. And palagay ko, siya po ang isa sa mga hahalili sa TVJ kung maisipan man po nila na magretiro. Sabi ko nga sa inyo noon, parang si Kuya Ryan, si Alan, and Maine Mendoza. Pero palagay ko lang naman kung bakit ganon. Maybe in charge na rin si Maine Mendoza sa gagawin pong mga palaro. And may mga bagay na nakatoka po dito kay Mengay. Pero ewan lamang din po, pwede rin naman na baka wala rin lang kasi si Maine Mendoza sa Sabado nga. Next week, abangan natin. Try po natin kung si Maine Mendoza ay maglalaro sa Olympics. Pero kung hindi pa rin at present naman si Mengay, nakapagtataka. Sa amintala, narito naman po ang ginawa pong pag-aakusa
ng ilan pong basher sa sa TVJ hinggil po sa nangyari pong insidente sa Itbulaga. Yung kay Kuya, yung bigla pong sumugod kay Ann, nagulantang po ang lahat. So sabi dito, malamang daw po ay strategy yon ng TVJ kasi mahilig daw po sa ganon ang TVJ. Strategy para panoorin ang Itbulaga dahil bagsak na raw sa ratings. Gayunpaman, supot pa rin naman daw ang ratings ng Itbulaga at hindi man lang daw makalahati sa Showtime despite of resorting to gimmicky. No wonder MVP is complaining that TV5 remains very much in the red. Ang lumabas po kasing ratings 8.0 sa Showtime using 5 channels samantalang 3.6 lang po kahit meron daw pong nangyari na ganito sa Itbulaga ang ratings ng EP. Ang masasabi naman po natin, hindi naman po na-expect ng mga tao na may ganito pong mangyayari. Hindi naman po siya scripted, ipinapaalam sa mga tao na may ganitong mangyayari para makapaghanda at panoorin ng mga tao, no? So, kung mag-trending man yan sa social media na, sa social media po siya mag-trending kasi hindi ka naman manonood para abangan yung magiging, magiging pangyayari na yan. And, hindi po isusukal ng TVJ yung kaligtasan ng lahat para lang po sa walang kwentang strategy na sinasabi ninyo. So yun lang guys ang ating update po muna sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.